Magandang araw. Sumagot na nga po itong si Congressman Esbarbers at dinideny. Ito daw po ay paninira lamang kalaban ng politika at sinasabi pa na may mga bayaran daw po ng mga trolls no na nagpapakalat sa mga ganitong klasing balita, allegation laban sa kanya at ang kanyang kapatid na gobernador ngayon ng Surigao City. At tinanggi po ito ni Esbarbers na wala umano itong katotohanan. Balikan natin po ang nagtrending na balita noon mga kababayan, no? Na kinonfirm din po ng PDEA na totoo po ang nagtrending na balita sa social media na ang isang SUV na dumaan po sa port ng Liloan, Southern Leyte ay may laman po na 57 kilos na shabs at may street value na almost 400 million ang street value mga kababayan. At ito po ay nangyari noong November 8, 2024. At ang allegation, yung SUV umano na Montero Sports ay pagmamayari ng gobernador ng Surigao City na si Gobernador Lyndon Esbarbers at siya naman ang kapatid ni Esbarbers. Ngunit sa ipinalabas ng PDEA Regional Office 13 na ito daw po ay fake news at wala daw pong kinalaman or hindi daw po sangkot ang mga Esbarbers sa ganitong klaseng allegation. Pero ang kahinahinala lang po mga kababayan ay kasabay po ng paglabas ng announcement ng PDEA na ito ay fake. Nagkaroon din po ng press conference itong si Congressman Esbarbers at sinasabi na ito po ay fake. At lalo po tayong naghihinala, hindi ibig sabihin sinasabi mong totoo na po yung balita ha. Nagkaroon po tayo ng paghihinala at pagdududa dahil hindi po ito binabalita sa mainstream media, no? Ito po ay malaking issues. Minsan nga po konting gurguran lang, no? Sa mga probinsya ibinabalita po ng mga malalaking mainstream media, ABS-CBN, GMA, News 5 o halos lahat. Pero ito po ha, 57 kilos tapos halos 400 million ang halaga no ng shabs na ito, hindi man lang ibinalita. No? Ang nagbalita po ay local media lang at the same time ang sinasabing Surigao media, diyan natin unang nakita at nagtrending po yung balitang ito. At ang kanyang ginawang press conference ay totally mga local media din po, no? At ang kanyang sinasabi, ito po ay parte po ng pamumulitika at sila daw po ay sinisiraan lang. At kasama po sa kanyang press conference, no, hinighlights niya rin na siya daw po ay suportado niya actually yung war on drugs ni PRRD, no? At itong mga allegation na ito, obvious daw po na ito ay galing sa mga bayarang trolls. Okay, sige, pakinggan natin mga kababayan, itong si Esbarbers, no? Tandaan niyo si Esbarbers ha, siya po yung chairman ng Quadcom na ngayon ay tumutulig sa po kay PRRD at mukhang sila po mukhang may sabuatan sa ICC. Mukha lang, no? Hindi naman natin sinasabi na confirm. Mukhang may sabuatan sa ICC. Dahil ang sinabi nga po ni Ka-Eric na nandito na po yung ICC sa ating bansa, no? At sinabi po ng isang kilalang kolumnista na si Rigoberto Tiglao, no? Na ang ICC daw po yung nagbibigay ng script questionnaire doon sa mga anti-Duterte ng mga congressman and congresswoman. Anyway, pakinggan muna natin si Esbarbers. Kaalaman ng lahat, yan po ay isang malaking fake news. Yon, fake news. Yan po agad ang kanyang pangbungad, no? Pagtanong kung ano po yung kanyang komento patungkol sa trending na balitang ito. So, fake news daw, okay? Fake news dahil una, wala ho akong kamag-anak, wala ho akong kapatid na drug addict. Okay. At lalong-lalong hindi po ako drug pusher. Yeah, so, direct to the point po yung kanyang sagot. Pero siguro hamon natin, hair follicle na lang, no? Direct na lang, hair follicle, droge testing para makonfirma po natin. At ang patunayan po ni Congressman Esbarbers na fake news ang balitang yan. Pati na rin yung inaakusahan na kanyang kapatid, no? Para sa kalinawan na lang ng lahat. Ang aking kapatid ay drug pusher. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay isang news na galing po sa isang fake news na galing po sa mga
mga desperadong mga kalaban namin sa politika. Wow. No? At So, sino kaya ang mga kalaban nila dyan? Siyempre, yung mga kalaban nila, yun ang kanilang inaakusahan ngayon. So, antahin din po natin, no? Baka sumagot din po yung kanilang kalaban dyan ngayon. Alam naman natin, pag politika, may batuhan niya ng putik. Pero ito, mabigat ito na allegation para sabihin mo na sila ay isangkot, no? Mabigat ito na kung ikaw ay kalaban mo sila sa politika, paratangan mo, tapos drogi pa po. Napakabigat itong allegation na ito. siguro yung mga trolls dyan na bayaran. So, napansin ko rin mga kababayan, no? Ito na po yung kanilang mga pronouncement ngayon. Kapag sila ay binabakbakan, may mga allegation laban sa kanila, ang tawag nila dyan ay trolls. So, ano pala yung itatawag natin sa kanila? Kasi sila po ay nag-aakusa kay PRRD na siya daw po yung mastermind ng AGK. At inakusahan nila si PRRD, no, ng kung ano-ano pang allegation at pati po yung pinakasinungaling sa balat ng lupa na si Trililing, no, ay ginagamit din po nila as resource person po nila na noon pa yan, mga 2016 pa. So, pwede ba natin silang tawaging trolls din? Dahil mas pinapaniwalaan po nila yung taong walang credibility, no? At kung kayo po, ako, no, mga Duterte supporters, Duterte vloggers, no, ay tinatawag nilang trolls kapag ibinubulgar ang kanilang katarantaduhan. So, ito actually, hindi naman galing sa atin ang balitang ito, mga kababayan, kundi nakita lang po natin sa Surigao Media, no? Ayan, siguro nanggaling yan, no? Nagtataka nga ako gano'n na ba kayo kadesperado para mag-imbento ng ganyang klaseng kwento Okay. na wala man lamang. So mukhang tinamaan po itong si Varverse, no, ng ano na ito, yung allegation na ito. Parang nangyari din actually sa Quadcom. Na supposed to be kinancel po nila pero napilitan po silang itinuloy dahil binabakbakan po sila sa social media. So obviously nanonood po sila ng mga vlog ng mga vloggers, komento po siguro ng mga Duterte supporters, no, nagalit ngayon sa kanila, kaya nila daw itinuloy itong hearing ng Quadcom kahit medyo alanganin. At obvious, no, obvious na medyo puyat pa sila, obvious na unprepared po sila, no, dahil ang iba masama yung masama yung timpla. Di po ba? Ang iba nagdadrama. Sige. Yung basihan. Una, yung sinasabi niyong sasakyan namin, pag Okay. sa amin yan, bibigay ko pa sa iyo kung sino ka man nag-umpisa magkwento niya. No, mahirap tanggapin yun. SUV, laman ng droge, tapos tatanggapin mo, sabit ka doon. Sa iyo na yung sasakyan na yan. Pangalawa, kung yung kapatid kong sinasabi na nag-drive, abay, pangalanan nyo. Diba? Kung sino yung kapatid ko nag-drive. Sino ba yung driver na yun, mga kababayan? Nakatakas daw po yung driver, ayon sa balita. Kapon lang, kausap ko yung kapatid kong isa. Yung isang kapatid ko naman, nandito sa probinsya, siya dyan na ato gobernador diri. So, inikuman ng mga fake news, manggawas inikuman mga kaigsuunan, mga Surigao nun. Tungod kay Eleksyon. hapit naman lagi ang politika. Okay. Not kamo, mga bright man ang ato, mga Surigao nun. O, mga bright pala mga Surigao noon. Surigao noon, shoutout po na Tanang Bright. Kayo na po bahala dyan, no? Pag-aralan nyo, alamin nyo po talaga kung ano ang totoo sa balitang ito kasi bright naman po kayo. At kayo na rin po bahala magdesisyon, no? Baka kailangan nyo na po yung mga bagong leader dyan sa inyong lugar. Pero dyan, kaya po mga pipila, mga kabulok na mga Surigao nun diri, na amoy mutuo da dyan sa mga dyan na mga istorya. Sa amo pamilya, gikan pa sa amo amahan. Hantod sa amo, mga magsuon. Ang amo advokasya sa among pamilya, anti-illegal drugs kami. Yun, anti-drogi daw po talaga, no? Itong pamilya po ni Isbarverse, mga kababayan. So, okay? Indainin amo mga kontra sa politika, kay dyan mga history. Dyan mga history kintahay, na may mga istorya Okay. na mugamit si Pedro, mugamit si Pulano nan mga Trolls. laong ato panidaan gayud tan-awon ta kun unay kontra namo sa politika. Mag-imbento manggaling kamo ng istorya Alright. para lamang ikadaot namo. Siguruhan na may gwapo sa na katuuhan sa mga tao. Yun. So, imbento lang daw po ito. Desperado na daw po yung kanilang kalaban sa politika. No? Kaya binabato sa kanila yung ganitong klaseng issue, mga kababayan. Pero nakita po natin sa kanyang facial reaction
na talagang dinamaan po sila sa allegation na ito. At kung hindi po sila tinamaan, actually, hindi naman ito sasagot eh. Pero mukhang pinalipas niya muna ang Quadcom kasi matagal na po ito eh. November 8 pa po sumabog ang isyong ito. At marami pa kasing mga allegation na parang na-confile na laban sa kanila, mga kababayan po natin. And kung ito po ay totoo man o hindi, no, hayaan po natin yung mga authorities, no, ng Surigao City yung mag-imbestiga po patungkol sa kanila. Kasi ika nga, yung Gaba dili magsaba, sabi ni BP Sara, bilog ang mundo, sabi ni PRRD. Kung ngayon si PRRD po ang inyong binabato ng putik para mapagtakpan po yung walang ginagawa, no, na amo ninyo, yung walang ginagawa na mabuti po na leader ninyo diyan sa House of Representatives, kaya nililihis niyo po ang issue kay PRRD. Natandaan po natin 80% or more than 80% ng mga Pilipino ay masaya sa naging programa na War on Drugs ni PRRD dahil maraming buhay po ang nabago, maraming pamilya po ang bumalik, no, sa isang matino, matiwasay na pamilya dahil po sa kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD. Kagaya ng sinasabi natin, parte po ng gera ay yung mga collateral damage. At palagay ko, itong mga biktima ng EJK, may mga individual naman na gumawa, no, ng mga EJK na yan, which is hindi naman po kamay ni PRRD ang gumawa, dapat yun ang papanagutin. At gaya nga ng sinasabi natin, imbestigahan, panagutin ang dapat panagutin. Pero wag naman na halos lahat ng mga gurguran na nangyari sa 6 na taon, no, ni PRRD ay parang gusto niyo sabihin nakasalanan lahat ni PRRD. So, yan ay alam po nila. Sila mismo ay alam nila, no? Pero dahil siguro takot man sila o kailangan na talaga nila ng pera kaya nila ginagawa ito. At sila, nakita nila sa almost 14 hours na binakbakan nila si PRRD, no? Natalo ba nila? Hindi po eh. Sila po yung sumuko. Pero si PRRD, no, consistent pa rin po sa kanyang mga sagot. Ngayon, nakita natin sa pagmumukha ni Ace Barbers kung ano po ang sitwasyon na kung ikaw naman ay nasa gitna ng mga allegation. Kagaya nitong sila daw po ay sangkot sa kalakaran ng illegal na droge. Ngayon, na-realize niya siguro, no, na kung gaano kahirap yung ikaw ay pinaparatangan kagaya ng ginawa nila po kay Tatay Digong. Di po ba? So, maramdaman mo na ngayon, Ace Barbers, no? Kung gaano kahirap sumagot sa mga allegation kung ito po ay hindi totoo. So, napakahirap. So, it's time na sagutin nyo ito, paliwanag nyo ito, patunayan nyo po na talagang hindi po kayo involved. So, ang amin siguro hamon sa inyo, kagaya ng hamon ni Vice President Sara, na ang lahat ng mga kongresista ay magpa-hair follicle drug testing para malaman po natin na kayo po ay malinis at hindi totoo itong mga allegation laban sa inyo. Kumbaga, lagi nyo naman sinasabi po for the transparency and accountability, kaya nyo ginagawa yung pagdinig sa Quadcom. Siguro for the accountability and transparency para sa lahat ng mga Pilipino o mga taga Surigao, siguro pagkakataon nyo na napatunayan na hindi totoo yung allegation na ito. Maraming salamat.